Hindi na lamang substandard na flood control projects ang nadiskubre sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ilang opisyal ng kagawaran na sangkot umano sa palpak na mga proyekto ang napag-alamang may marangya na pamumuhay. Ang mga ito pinagpapaliwanag na ng kalihim si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Ilang araw-araw na lang parang may bagong mga nadidiscover dito. Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon wala pang isang buwan mula nang italaga siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang posisyon. Kabilang sa kanyang mga nadiskubre ay ang umano'y lavish lifestyle o maluhong pamumuhay ng ilang opisyal ng ahensya gaya ng pagsakay sa chartered flight. Bukod dito, nabunyag din ang pagtanggi umano ng isang opisyal na makipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ang pagkakadawit ng ilan sa umano'y substandard projects. 10 opisyal ng DPWH ang pinadala ng show cause order. Iniutos sa kanila na magsumite ng written explanation sa loob ng 5 araw. Top to bottom. Okay, top to bottom, we will spare no one here. Kay former Secretary, USEC, ASEC, Direktor, RD, DE, kailangan umayos na tong institusyon na to. Nagbigay babala sa Secretary Dizon sa mga opisyal ng ahensya na hindi makikipagtulungan sa ICI. Makakasuhan sila administratively and even criminally. So sumunod na kayo ngayon pa lang. Nag-deploy na rin ang CIDG na mga personnel sa DPWH Baguio City District Engineering Office dahil sa umano'y pagtatamper ng mahalagang dokumento. Samantala, hiniling din ng kalihim sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na i-freeze ang tinatayang 500 milyong pisong halaga ng mga sasakyan ng ilang dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na iniuugnay sa umano'y irregularidad sa flood control projects. Kasama rin ang ilang kontratista gaya ng mga asawang Diskaya. Bate ito sa inisyal na listahan mula sa Land Transportation Office at Civil Aviation Authority of the Philippines. Na huwag kayong makikipagtransaksyon sa mga taong ito kung meron silang mga pigit na ibinebenta. Huwag nyo pong bibilin yung mga asset na yan kasi yan po ay malamang ma-freeze na rin. Ang mga impormasyong ito ay isusumite sa AMLAC, ICI at Department of Justice. Desidido Secretary Dizon na babawi ang pondong umano'y nawaldas sa mga irregularidad kaugnay ng flood control projects. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.